The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Madami kang matututunan, nakaalaman, kaya lagi tandaan. Sa barangay tayo. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. At welcome po sa isa na naman pong araw na makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Kasama pa rin ang ating pinagpipitagang kapitan, Cap Dondon Francisco. Maraming salamat, SK Mai. Salamat, councils at sa inyong mga constituents. Sa mga kapwa ko public servants, ang tanging may iiwan lamang natin ay ang ating serbisyo. Ika nga, performance peaks. Kaya't samahan kami dito sa barangay tayo. Yes. Ayan po, Cap. Kamusta naman po ang linggo po ninyo? Dalawa lamang po tayo today. Oo nga eh. Nalulungkot ako. Nagiging busy talaga. Opo. Although busy kami, busy rin kami dahil nga din sa upcoming elections. Yes. Pero namimiss ko yung dalawa. Opo. Si Cags Marie, Cap, understandable naman po dahil yun nga po nabanggit natin na tumutulong po siya for election preparations. And since ito na nga po yung last stretch natin, Cap, 1 week na lang, election na po. Napakabilis po ng panahon at magkakaalaman na po talaga tayo kung sino po ang mga bagong maluluklok sa ating pong government offices. Pero si Cags Butch naman mga kabarangay, nasa isang meeting naman po siya ng network, pero mapalad pa rin po tayo sapagkat today, Cap, you have the floor. Yun ang mabigat. Yung floor. Yes, opo po. Nako, Cap, medyo meron lang lamang po tayong mga ilang updates na ibibigay sa ating mga kabarangay, especially yung for today po mga kabarangay about sa mga poll watchers po natin. That's a good at timely topic. Yes, opo, Cap. Actually, Cap, ito nga pong topic po na ito, itong poll watchers natin, na-discuss po namin ito last year with Cags Marie and Cags Butch, yung tungkol naman po sa qualifications. Kaya kung gusto nyo pong balikan po yan, mga kabarangay, maaari nyo pong i-search lamang sa ating YouTube page po yan para po in detail po ninyo mapanood kung ano po yung mga qualifications, pati na rin po yung ginagawa pong responsibilities ng ating mga poll watchers. Pero ngayon pong taon, mga kabarangay, nagpalabas po ang COMELEC, ang Commission on Elections, ng bagong ruling at yun nga po ay pinapayagan na daw po ang ating pong mga barangay officials, yung mga elected po ito, Cap, na mag-engage, sumama at mangampanya po kasama ang kanilang mga sinusuportahan ngayong eleksyon. Medyo nabago ang dynamics kapag pag-uusapan na natin ang mga poll watchers. Sapagkat ang laging tanong naman ngayon ay, pwede ba mag-poll watcher sina Kagawad, sina SK? Sa totoo lang, mahirap na tanong yan. Kapag ito po ang pinag-uusapan, ang naiisip po natin dyan, yung laging pinagbibilin po ni Cags Butch kung paano po intindihin ang ating pong batas, mga kabarangay. Ang paborito po niyang Latin na law principle ay yung expressio unius es exclusio alterius, or sa Tagalog po, kung hindi po sinabi ng batas, edi wala po. So kung pagbabasehan po natin yun, ay wala pong batas na nagpaparusa na maging poll watchers po ang ating mga barangay employees and officials. Pero para lamang po sa ikatatahimik siguro ng lahat, Cap, mas okay na rin po siguro na ang pagiging poll watcher o yung poll watcher's duty ay ipaubaya na lang po natin sa iba. Mas maraming maitutulong ang mga nakaupong mga kagawad, SK at kapitan sa intramurals ng elections o yung mga mangyayari sa araw mismo ng elections. Kaysa sa mag-poll watcher ka, maiipit ka sa isang presinto lamang. So, kung ako tatanungin nyo, mas masasamahan nyo pa yung mga senior citizen na boboto
At siyempre, mahirap maglakad sa eskwelahan. Opo. Nandyan kayo, pwede kayong mag-assist. Tayong mga nanunungkulan. Yun naman ang inaasahan sa atin eh. Kahit hindi eleksyon eh. Opo. So gawin na rin natin ngayong eleksyon. Tayo yung mag-assist sa kanila, tayo magbigay ng tubig, tayo yung magbigay ng, lalo na, baka mamaya mainit sa darating na araw ng eleksyon. Ito naman Kap, recommendation lamang naman po natin ito. Pero siguro po para makaiwas po tayo sa conflict of interest din po, hindi po ba? Yes. Lalo na, marami po tayong ibang pwedeng pagkaabalahan po during election day dahil katulad po sa ating mga barangay officials, mga kagawad po natin, mga tanod, maaari po tayong tumulong na lamang po doon sa safe conduct po ng ating election. Yung peace and order. Opo. Yun, doon na lang tutukan. Tama ka, SK Mai. Mas maigi yung trabaho talaga ng barangay. Yun ang gawin na lang natin. Opo. Tapos, maging apolitical na lang for that moment. Para hindi na rin tayo magkaroon ng problema sa mga politiko o mga picturean. Alam mo, minsan Opo. sa ibang lugar, mainit talaga eh, no? Opo, totoo po yan, Kap. Yun nga po, meron nabanggit din po natin before na ito pong mga poll watchers po natin ay may kalaki po na bayad. Mahirap naman po, Kap, kung mapicturean po ang ating mga Oo. barangay officials at magawan po ng kung Tama. anong stories. Dahil napakadali na lamang po ngayon, ma-post ka lamang po. Tumatanggap ka ng pera, Opo. no? Tama. Kaya mga kabarangay, ngayon po dumako na po tayo sa atin pong topic on poll watchers for the 2025 national elections. Mga kabarangay, in compliance with COMELEC Resolution number 11061, the Philippine Embassy po in Brunei Darussalam informs the public of the updated guidelines for poll watchers for the 2025 national elections. Section 25, ito pong qualifications of watchers. Ulitin lamang po natin, unang-una po, no person shall be appointed as a watcher by the registered political party or coalition of political parties fielding candidates, accredited political party, sectoral party or organization or coalition thereof participating in the party list system of representation, candidate and accredited citizens, arms and accredited overseas Filipino worker or OFW organizations unless they meet the following criteria. Una po is an overseas voter in the post where the person is assigned, possesses good moral character and reputation, has never been convicted of any election offense or any crime, and is able to read and write English or Filipino, is not a relative within the fourth civil degree of consanguinity or affinity to the chairperson or any member of the SBEI, in the post where said person seeks appointment as a watcher. Kap, pwede niyo po bang pahapyawan lang ng onti ito pong mga qualifications natin kung ano pong ibig sabihin nito? Well, ang dami nun. Opo. Unahin na po natin siguro yung pong no person shall be appointed as a watcher by the registered political party. Ito pong mga iba-ibang pinagbabawal po na ma-appoint Okay, as a ang watcher. layman sa akin, no, Apo. medyo, ay kailangan merong, para sa, again, hindi ako sigurado pagdating po dito, ha? I just wanna make sure na naintindihan. Yung pagiging watcher po natin, dapat, para sa akin, dun sa sinasabing, pero parang SK Mai, parang Opo. nalilito ako dito sa sinasabing by registered political party or coalition of political parties fielding candidates. Yung mga usually na Opo. accredited siya eh. Opo. Yun yung pinapayagan lamang. Halimbawa, kunyari, Lakas CMD, kunyari, ganun lang kunyari, o National People's Coalition Watcher, yun po yung finifield po doon sa Opo. Kailangan, meron po kayong So, may ganung klase, mas maigi kung COMELEC sana ang nandito, Opo. namimiss ko si Attorney Boom, Opo. yung magsasabi nun. Pero, doon sa sinasabing has never been convicted by any election offense, common sense to, dapat hindi kayo nahuling ng dadaya, nababayad, o namemwersa, coercion. Opo. Doon lalo na doon sa presinto, at
hindi kayo gumagawa ng mga bagay na, alam ba, inuuwi yung mga gamit. Bawal po yun yung mga markers. Opo, opo. Naglalabas kayo ng markers. Pumunit po kayo ng balota. Bawal po yun. Election offense po yun. Hindi kayo pwede mag-watcher kung ginawa nyo po dati. Yung simpleng pag-picture po, hindi nyo pwedeng gawin At kung nagawa nyo po yun, at meron kayong namemohan kayo o naglagay sa minutes ang teacher o kung sino man yung pinaka-head during that time, doon sa principal usually, medyo hindi kayo pwede mag-watch no? SK Mai. Yun. Tapos, yung relative, naging issue po yan sa barangay. Kung halimbawa, watcher yung yung BEI o teacher, hindi pa pwedeng mag-watcher yung, o doon ma-assign. Opo. Naging issue po yan sa isang barangay. Hindi po sa amin, pero sa ibang barangay. Yun po. Kap, meron po ba kayong idea kung paano po binivet ng COMELEC ito pong mga nag-a-apply for as a poll watcher? Yes. Yung tungkol doon sa pag-a-apply, usually, tinitingnan muna ng headquarters ng mismong grupo. Ito, kukuha. Ito yung mga ito yung mga legal. Opo. Kasi marami pong, alam nyo na, yung volunteers, yun yung simply put, vote buying, no? Ganun ho yun. Pero ito yung talagang kailangan natin ng watchers So, sinasubmit po yan with picture, saka meron pong pinipirmahan na form at sinasabit po sa COMELEC. Yun po yung, ano tawag dito, tinitingnan ngayon ng COMELEC, number one, kung botante ba talaga yung tao. Opo. So, ang ginagawa po namin, during those times na nandun po ako tumatakbo po si Senador, Secretary Benar Abalos, na as mayor, ina-attach na namin yung presinto at kung saan po siyang barangay. Para patitignan lang ng COMELEC kung totoo nga bang to. Pagkatapos po ay binibigyan namin ng recommendation po na maayos to, walang kaso, etc. Yun. Ayan po, mga kabarangay, sana po nalinawan po kayo pagdating po dyan sa proseso po na yan. Pero wag po kayong aalis dahil of course sa ating second segment may katuloy pa po tayong pag-uusapan. At ito naman po yung rights and duties po ng ating mga poll watchers. Napakahalagang topic po niyan, Kap. Kaya mga kabarangay, wag po kayong aalis. Magbabalik pa po kami dito lang Sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay